Sa symbology, click yung draw effects. Ay, hindi naka-online. Naka-share sa online. Napuputol kasi, kaya ang ginawa namin, ni-record ko na lang dito sa computer ko, tapos i-upload ko na lang yung for the Wi-Fi. Para to sa mga online. Sensya na. Kasi hindi mo natapos. Hindi lang makakamove. Wag na, game. Go, move on. Yan. Draw effects, and then yung start doon sa customize effects. Pakilagyan ng drop shadow and inner glow. Yun. Okay. Uy! Active yung waterways, right click properties. Again, active yung aking waterways, right click properties, and then sa symbology, select yung symbology, and then ang babaguhin ko ay itong draw effects. Check ko lang yung draw effects and lalagyan ko siya ng inner glow edge drop shadow. Nagkaan sa akin. Then click apply. Ba't wala na ba? I click OK, apply. Okay. Ba't wala na ba sa akin? Jay, ba't wala? Ipalit ang blue. Source naka-drop shadow sa Right click properties. Double check ko. Yung Gigit aking mo yan. glow effects, ang Ayaw mo naka-on yan. lang ay yung inner glow and yung drop shadow. Ay, ano? Bakit wala sa akin? Ay, saan nga yan? Symbology. Sa layer rendering. Ito. Hindi, yung layer. Apply, then Yan, click draw. OK. Draw. Check mo. Ang iyan sa inner shadow? Inner tsaka shadow. Inner glow. Yung source set. Dalawa lang. Yung source pala na as is yung source kasi hindi pwede. Pag nawala yung source, hindi makikita Inner lang. yung line. By default, lagi naka-check Inner- yung source. Inner glow tsaka drop shadow. Inner glow and drop shadow. Okay. Apply. Ano mo na yun? Click apply and click OK, apply and then click OK. Ano pa yung ilaload ko dyan? Paki-check na rin po yung inyong road network. Yan. Yan, nabubuhayan na yung mapa natin. Meron na siyang waterways and meron din siyang road network. Yung aking road network, right-click properties, ang kulay niya, gagawin ko siyang black. Apply. And then yung draw effects, lagyan ko na siya ng draw effects. Same din dun sa ginawa natin sa waterways. Yan. Nakikita niyo na yung ano? Yung effects niya. ano yung check sa Inner glow, drop shadow. drop shadow. Inner glow, drop shadow. Paki-check. Anong kulay nung ating nung waterway? Kulay blue. Sir, binago ba yung ano yun? Width Wala akong pinagod sa width. sa water, sir? Yung Wala. pala. Assist lang. 0.25, sir. Ano pagka blue? Yung width sa road network, hindi na siya mababago kasi Stop. automatically naka 10 meters na to, di ba? Sa waterway, sir? Wala. Sa waterways wala. Nagligil ako ng effects. Para hindi naman mukhang ano yung ating waterways. kulay? Mukhang patay yung Hindi. design niya. Anong pagka-blue? Tayo naman to. Light blue. Ito oh. Apply. Blue nga, Basta yung sa waterway, blue yung ilagay natin na symbol sa color. Yung ating road network ay naka-black po. Naka-black. Okay nga? Lahat ba meron na? Yes. Wow. That's one hell.
May, pakita ko na lang, i-demo ko lang yung effects dun sa yung sa effects ng heel shake. I-check ko lang to. Mas maka-check yung ito yung demo ng heel shake. Inan ko lang heel shake, ito yung magiging tsura niya. Pwede kayo mag-backdrop ng heel shake. Yan. Anong? Ganito yung magiging results. Pero mas gusto ko kasing mas gusto kong clear yung aking data sets, kaya tinigil ko yung heel shade yan. Wait, 5. Ba't pero ba't? Kung yung terrain map ang gagawin nyo, maganda gumamit ng heel shade yan. Pero para mas maganda yung output niya, kung napansin nyo kasi yung heel shade, kulay gray, pwede natin palitan yung settings niya. Source properties. Yung kanyang brightness, pwede kong taasan into 890. Apply na Layer rendering. Sa layer rendering, yung brightness, gawin ko 90. Apply, okay, yan. May effects pa rin ba siya? Wala. Wala. Sa shade? Masyado nang nawala. Nawala. Meron. Meron, sir. Sa highest naman peak to. High speed. Off on ko. Double click. Tapos, punta ka sa symbology, layer rendering, brightness, gawin mong 90. Yes, sir. At ganito yung tsura ng mga terrain map doon sa Google Earth, di ba? Yung Google Terrain, napansin nyo, ganito yung effects niya. Hindi ko napansin. Ganyan yung Google Earth. ACMGIS based on Google Terrain. Meron ka na eh. Yan. X mo. Ito. Tapos shape. Tignan yung effects ng Google Terrain. Pinakita ko lang Symbology. Ngayon, heel shade. Google Terrain. Ay, iba lang. Pinakita ko lang yung effects sa inyo. Okay. Iba lang yung color pala. Iba lang yung color, green yung tapos kasi ito green. Yun. Pinakita ko lang na pwede pala ng ganong effects. Kung paano gumamit ng ganong effects. Kasi yung sa atin naman ay clear yung ginamit natin kulay white. Sa Google Terrain, green. Yan. So kaya pala binabaha tong labangan. Wala talagang matapunan ba kayo? Gusto ko nabihin ba ng labangan? Makay. Dami waterway. Pero may waterway naman. Maliliit. Ay hindi, kalsada pala. Wala sa kalsada, hindi na. Sobrang layo. Hide ko na yung hill shade. Yun. Kaya may hill shade ako dyan. If ever na gusto ko gawin yung aking map ay merong terrain style, ganyan siya. Kung gusto ko naman, pwede ko rin pag-indahin yung aking DEM kasi masyado siya clear. Para mas ma-emphasize ko yung mga elevation, pwede tayong gumamit. Di ba meron tayong DEM? Yan. Dito sa ating DEM, naka-contour map. Naka-elevation, di ba? Kaso masyado masakit sa mata. Pwede ko gumamit ng ibang template. Lighting properties. Sa symbology. Pero ang gamit ko dito ay yung elevation. Yan. Sinilagay ko yung elevation, papalitan ko siya sa topography. Pwede ko sabihin gamitin itong SDA. Mas lighter yung color niya. Okay. Apply. Okay. Yan. Ngayon, maalam ko na kung saan ang bundok. Using yung DEM. Ang background ko na dito is DEM, pinalitan ko lang siya ng color. Ang ginamit ko is yung SDA sa topography.
Pwede nyo rin try itong garish. Okay. Apply. Okay. Yan. Ito naman siya pag garish. Alam pag yun na. Pwede na pala dito. Balik ko naman sa SDA yan. Okay. Okay na? Yes po. Yan. Ano mas maganda? Yung naka-heel shape o yung naka-DEM? Heel shape. Malinis. Malinis yung heel shape, mas maayos itong tignan. Yun, pinakita ko lang na pwede kayo palit ng mga tips sa inyong mga maps. Then, yun, heel shape na lang i-load natin and then, yun. Dito na tayo mag-i-start para to sa ating topic, which is makikita tayo ng map. Dahil na meron siyang heel shape, ang aking map ay terrain na yung tawag dito. Pag tinanggal ko to, ito, contour map. Pag may heel shape, Yun, ganito naman, katulad na ng mga face map na to. Ito, S3 terrain, DTM. Ano yun, sir? and S3 terrain naman yan. Sa HG, sir, yun ang base map. Yun. Pero mabaga internet, tinigog ko na lang. Okay. Yan, hilisi na lang. Ano yung pwedeng gamitin? Yan, gagawa na tayong contour map. Paano? Sa project, ay lahat po ba mayroon ng ano? Aba. And then, ang niload ko lang po is yung hill shape, contour, road, and waterways. Kung napansin nyo, walang ilog dito kasi hindi ko nalagay yung water body. Parang bingito yung water.